So yan po mga boss, ang WIB 100. Pinalitan po sa may-ari nito ng battery. Bago na po ang kanyang battery mga boss ito. Tapos hindi pa rin gagana ang kanyang starter. I-check natin to ang kanyang starter mga boss. Baklasin natin to. Tapos isa-isahin po natin i-check kung saan ba ang sira mga boss. At pati yung starter relay mga boss, napaka-importante po, ma-check po natin yan. At ngayon, unahin mo natin to i-check mga boss itong bagong battery. Gumamit lang po tayo ng test light mga boss, okay? Umilaw po ito mga boss. At para sigurado po mga boss, sukatin po natin ang kaniyang battery kung ilang standby po na voltahe ang kanyang battery. At gumamit lang po tayo ng multitester mga boss. At isit lang po natin to sa number 20 dito po sa DC mga boss, okay? Dahil po bago po itong battery mga boss, dapat po mag-reading po ang ating voltahe sa battery mga boss nasa 12.8 to 13 volt mga boss, okay? At ngayon sa pagkabit po nito mga boss ay polarity lang po ito mga boss. Yung pula ay sa positive at yung isa black ay nasa negative mga boss, okay? Tingnan nyo, pasado po ito mga boss, 12.9. So napakalakas po ang standby na kuryente mga boss. At ngayon subukan po natin to i-push start mga boss. Okay, narinig nyo mga boss, yung starter relay lang ang tumunog mga boss, yung relay lang. At ngayon puntahan natin ang kanyang mismong starter mga boss. At ito po ang kanyang starter assembly mga boss. At bago natin ito i-pull out, i-check mo natin to itong linya galing po sa kanyang starter relay, yung wire na red mga boss sa kabilang side. At siyempre sa pag-check po natin mga boss, gumamit po tayo ng test light. Napaka-importante po ang test light mga boss. At puntahan natin sa kabilang side. So, yan po mga boss, ating i-check po natin yan mga boss kung may supply ba. Galing po, itong linya na wire mga boss ay galing po yan sa ating starter relay. Okay, gumamit lang po tayo ng test light. Yung test light, i-clip po natin sa ground. Tapos yung dulo ng test light, dito po natin itusok mga boss, okay? At ngayon, subukan natin pinutin ang starter switch. Start. Off. Start. So, walang problema po sa ating linya na ating relay mga boss. Gagana po ang ating starter relay. At ngayon, sunod po natin i-check mga boss ang kanya pong carbon brush sa mismong starter mga boss. Okay, i-check muna natin ito mga boss. Okay, tanggalin lang itong mga bolt mga boss para mahugot natin, para ma-check mo natin ang kanyang carbon brush. Okay, natanggal natin ang armature mga boss, at saka yung magnet niya mga boss. At ngayon, unahin natin i-check mga boss ang kanyang carbon brush. Okay, tingnan nyo mga boss, yung isang carbon brush, napakanipis na mga boss. Okay, at ang kabilang side na carbon brush mga boss, okay, tingnan natin. Okay, tingnan nyo mga boss, pudpud na. At wala na po natirang carbon brush. Pero walang problema po ito mga boss, marami pong available na carbon brush sa mabili natin yan mga boss. Okay, sunod po natin i-check mga boss, ito pong armature niya at yung magnet mga boss kung wala bang problema. So yan po mga boss, nakita nyo, natanggal po yung magnet niya mga boss. Tapos yung magnet niya ay nabasag po mga boss. Sa ganitong problema po mga boss, ang i-recommend ko po sa inyo na huwag nyo na ito i-repair mga boss. Palitan nyo ito ng bagong starter assembly mga boss para diretso na po ang pagkabit mga boss. At kung sakali pong subukan nyo mag-repair nito mga boss, take note lang po mga boss, kailangan po yung magnet niya mga boss ay hindi po magkabaliktad o maglagay kayo ng palatandaan na hindi po magkabaliktad yung magneto niya mga boss. At kung sakali mang nagkabaliktad yung pagkabit niyo sa magneto ay hindi po yung gagana mga boss, yung mag-reverse po ang kanyang ikot ng starter motor mga boss. That's why na-recommend ko po sa inyo na palitan po ng bago mga boss, okay? At kung carbon brush lang po ang sira mga boss ay pwede po lang yan na palitan ng carbon brush mga boss, okay? At ngayon ito na po ang bagong starter assembly mga boss. Ito po ngayon ang ating ikakabit. At sundan nyo lang ang video nito mga boss para mayroon kayong idea kung paano ko ikabit itong bagong starter motor mga boss, okay? At ngayon mga boss, tanggalin mo itong cover mga boss. Itong cover sa ating flywheel mga boss para mabuksan natin. Dahil po magpalit po tayo ng starter assembly para makabit po natin ang kaniyang kadena or chain ng starter mga boss, okay? Okay, natanggal po natin mga boss. Ito po ang sinasabi ko, yung kadena o chain ng ating starter mga boss na dapat tanggalin mo natin to dahil isabit mo natin to sa bago pong starter na ikabit natin mga boss, okay? At ngayon, tanggalin mo natin itong bolt na tira mga boss para matanggal po natin na assembly yung starter mga boss. At ngayon, lipat na po tayo sa kabilang side. At ngayon, hugutin natin to mga boss. Okay, natanggal po na lahat ng mga bolt. Yung chain niya ay ipalos na po natin to mga boss, okay?
At ngayon natanggal na po natin ang kanyang lumang starter mga boss. At ngayon palitan po natin ito ng bagong starter mga boss. So ito na po ang bago mga boss, ay replacement lang po ito mga boss, hindi po ito genuine, okay? Pero okay na po ito mga boss. At ngayon ikabit na po natin itong bago mga boss. At ito lang stock na wire ang ating gagamitin mga boss. At sa wakas mga boss, nakabit na po natin ang starter assembly mga boss. Take note mga boss kung paano nyo tinanggal itong lumang starter at the same pa rin sa pag-assemble sa bagong starter mga boss, okay? At ngayon bago natin to ikabit itong cover mga boss, ito sa flywheel cover mga boss, itising mo natin to i-switch ng ating starter mouse kung gagana ba. Okay, nag-function na po ang ating starter mga boss at ngayon i-assemble na po natin ito lahat mga boss para mag-testing na po tayo, okay? At the same pa rin mga boss kung paano nyo tinanggal at yan pa rin ang ibalik nyo sa pag-assemble, okay? Okay, na-assemble natin mga boss at ngayon subukan po natin at yung po ating susian at testing po tayo. Okay, success po ating ginawa mga boss. At yan lang po ating kabuang video mga boss. At maraming salamat sa inyong panonood. At God bless. Ingat po sa pag-DIY.